Kabila ng tungkulin, Chapter 3. Dumating sa opisina ang ex ni Cassandra, si Selene, isang investor. Maganda, sophisticated, at halatang malapit pa rin sa CEO. Nag-init ang dibdib ni Isa nang makita niya kung paano ngumiti si Cassandra kay Selene. Isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. Ngunit sa gabi ring iyon, niyaya siya ni Cassandra sa rooftop ng building. I left her for a reason, bulong ni Cassandra. Hindi siya ikaw. Nagkaroon ng conference sa Tagaytay. Magkasama sila sa isang malaking suite, isang kama lang. Wala nang available na extra room, sabi ni Cassandra, pero may ngiti sa labi. Sa gabing iyon, nagkatabi silang natulog. At bago pa makatulog si Isa, niyakap siya ni Cassandra mula sa likod. Stay with me, bulong nito. Nahuli silang magkaakbay ni Isa sa isang late-night meeting ng board. Agad na bumalot ang tensyon. Kinausap ni Cassandra ang board at sinabing may karapatan siyang sa buhay niya. Kung tatanggalin niyo ako dahil mahal ko ang sekretarya ko, go ahead. Ngunit walang tumutol. Kinailangan na ring tanggapin ni Isa ang nararamdaman niya. I tried to deny it, Cassandra, but I'm falling in love with you. I've already fallen, sagot ng CEO. Mula nang umamin si Cassandra at isa ng damdamin sa isa't isa, tila nagbago ang ihip ng hangin sa opisina. Mas madalas silang magkasama sa loob ng silid. Mas mahaba ang mga titig at mas malalim ang mga buntong hininga. Ngunit nananatili pa rin silang maingat. Tuwing maglalakad si Isa sa hallway, magkalayo sila ni Cassandra. Pero kapag nasa loob ng opisina, madalas silang magtama ng tingin. Tila nagsasayaw ang mga mata nila, isang sayaw ng mga lihim at hinanakit. Isang gabi, habang sinusuri ni Isa ang calendar ni Cassandra para sa mga appointments, biglang tumayo ang CEO mula sa kanyang upuan at lumapit sa likod niya. Ipinatong nito ang kamay sa balikat ni Isa. Napapagod ka na ba? Bahagyang tumango si Isa. Kaunti lang, pero masaya ako kapag kasama ka. Yumuko si Cassandra at hinalikan siya sa ulo. Then stay with me hanggang kailanman.